Oo pare, tinaas nila ang crane nato dito sa lungsod ng Ventura. Mga 2 oras sa hilaga ng shop natin. Kasama ko sina Alex, Big Flipper at ang bagong apat. 2-0 pare. Sa wakas, mapapakita ko na. Tingnan nyo. Kung nanonood kayo mula sa computer screen o television, kunin nyo ang cellphone pombo nyo at itapat dito sa QR code. Sabihin nyo nga kung hindi yan na ang pinakaastig na nakita nyo. Pag-uusapan pa natin ang rap mamaya. Nakuha namin ang trabahong ito mula sa National Recovery at wasak na wasak talaga ang bagay na ito. Naghahanap kami ni Alex ng pwedeng pag-angkatan, nakaangat ang katawan dahil sa front outrigger. Sigurado akong pwede pa nilang maisalba ang boom. Sa tingin ko dadalhin talaga ito sa salvage yard. Pero naghihintay pa kami, ayun, dumating na. MST Transport. Si B ay nakaupo sa kama. Walang D-ring sa frame o kahit ano pang ganoon. Kaya gagamitin ko ang boom bilang lift point ko para masiguradong nakakabit ito pabalik sa frame. Ayan, mukhang ayos na tayo. Kumusta? Dahil mabigat, gagamit ako ng snatch blocks. Ipapakita ko sa inyo ang ganda ng mga jawbone to na ito. Nilagay ko pa sila sa aux cable. Tungkol sa anggulo mo, tama? Horty! Bawasan para matukoy. Oh. Interesado talaga ako. Gusto niya ito sa likod, ano? Ito sa likod. Sige. Madali lang yan, gagawin nating 2 bahagi. Ang trailer dito mismo. Kukunin pa rin ang font. Halos nagpapalitan na lang kami ng track. Kukunin ko yon, tapos ilalagay namin ito ng mas malayo at perpendicular dito, tapos aayusin ulit namin ang rig at uulitin. Gawin mong parang thumbnail na pag-angat. Awkward ang pwesto namin kasi kailangan itong gawin ng 2 bahagi ngayon.
Ayos, tol. Teka, tingnan ko muna. Tingnan ko yung boom sensor ko. Kaya, ang meron ang truck na ito na wala sa 1.0 ay isang totoong load reading sensor sa boom. Wow! Nasa 80% capacity pa lang ako. Alam kong mahirap itong makita, kaya paano ito? 26.6. 26.9 itaas natin sa 27,000, 81% capacity. Pagkatapos, ibababa ko ng todo ang boom at aalisin ang mga paleta. Kaya dito pupunta ang harap ng boom. Ang dual H-beam outrigger setup na ito ang nagpapagana nito. Ngayon, may pundasyon na ako gaya ng kay Big Flip para sa 75 tonelada. Tapos na. Ang galing nun. Ngayon, magre-rig tayo. Ganito ang two-part lift na sinasabi ko. Dito mo pinaikot ang mga bagay na to. Kapag inangat at pinaikot niya papunta sa gitna, itutulak niya yung likod dito. Ako naman ang hahawak sa harap papunta rito. Papatayuin ko gamit ang cellphone ko. Okay.
Anong nangyari? Gusto naming ibaba ito para mailagay natin ang bulaklak na bukas. Para mailagay mo ito ng diretsyo, kaya ibababa ko na ito. Hydraulic ang nagpapatakbo niyan. Siguro pwede nating ikutin ang manibela. Puh! Tama yan. Oo. Taas lang konti dulo ko. Aminin nyo mga pare. Bahala na ang mga haters. Kung ikumpara sa Hulk 1.0, grabe ang body roll nito. Outriggers tatama pa rin, pero fenders sakto na sa ibabaw ng gulong. Kita mo talaga ang twist ng chassis. Gaya ng nakikita mo dito, hindi pa ako todo. Yung outriggers, dikit na sa lupa. Ganun pa rin. Kaya hindi siya masyadong nakasandal at parang lumulutang yung dagdag na 15 to 20% stability sa gilid ng mga kanto. Kaya ganito in-order ang truck na to. Magaling, Hulk! Anong nangyari? Ano gamit nyo pampakintab ng truck? Hindi ako sigurado. Oo, ginagawa namin yon pero iba-iba gamit depende sa meron. Ang ganda. Heto si Face! Heto si Face! Ano ang fax? Pero madali lang yon kasi may kanya-kanya siyang linya para doon. Astig si Austin.
Kung tutuusin, pwede kong ilapit sa akin ng kaunti ang harapan. Nakuha ko na. Yun sana ang... Ang una sa posibleng libu-libong masayang trabaho. Ngayong tapos na ang bagong balot, maayos naming naitali ang kadena dito. Pupunta na kami sa lugar ng babagsakan at ibababa ito. Siguro ilalagay ko na lang yan sa timelapse kasi nakita nyo na rin tong parteng to. Pareho lang din naman ang mangyayari at magkakaroon ng sariling video ang buong walker na ito. Lahat ng plano ko para sa loob, buong proseso ng pag-wrap at kapag naging itim na ang boom sa parting yon. Kaya manatiling nakaabang mga kaibigan. Sobrang saya ko na handa na sa wakas ang truck na ito para gamitin. Sana magustuhan nyo rin ang bagong wrap tulad ko. Kung hindi, may magandang balita ako para sa inyo. Hindi sa inyo ito, akin ito pare. Alam kong mahihirapan si Martin hanapin ang lugar na to. Maghahatid tayo ng gamit sa animal hospital dito sa parking lot ayon sa gusto nila. Yung crane na nasa likod ng pickup truck na, yun. Ay, teka, hindi. Katabi pala ng bobcat kung saan yung lalaki sa puting truck. Sobrang pangit ng pwesto. May naisip ako, mas magaan pala ito ng sobra kaysa sa inaakala ko. Umaabot lang ako ng mga 27-28,000 pounds sa side ko. At si Alex naman ay nakakakita ng mga 11,000 kada side, kaya sa kabuuan, 22. Kaya kapag isinama mo na yung mga anggulo at lahat ng iyon, hindi talaga aabot ng 52,000 pounds ang bigat nito. Ako na lang ang gagawa mag-isa at susubukan kong buhatin ito mag-isa. Kita mo, gets mo na ang ibig kong sabihin. Tingnan ko kung mahahanap ko si Martin. Nahihirapan siyang hanapin ang lugar. Nakakalito kasi habang umaakyat ka sa makitid na kalsada na puro tirahan, mukhang dead end na agad, lalo na sa gated community na ito. Itong pribadong elite na komunidad, ang mga lumalabag ay kakasuhan. Subukan mo ako. Dahil doon, bababa na lang ako dito para tingnan kung matutulungan ko silang magabayan.
Ang weird ng pwesto ng crane na to, pero siguro imbakan lang talaga. Dito muna nila ito itatago ng ilang buwan bago nila ulit ilipat. Ito na ang pinakamagandang pwesto na nahanap nila. Kawili-wili. Oh, umalis na talaga si Alex. Sobrang siksikan na rin sa shop, kaya parang biyaya na rin na mag-isa ko na lang gagawin to. Hahanapin ko si Martin. Naiwan ko rin ang bulsa 3. Sa loob ng truck, kaya gamit ko ang cellphone ko para dito. Oh, ayos din. Hayaan mong ipakita ko sa kanila kung saan nila gusto, pare. Hindi nila pinapadali para sa atin. Naglipat kami ng sasakyan. Aatras ako para hindi makaharang. Oh, tingnan nyo to mga pare, ang hood ko. Sinabihan ko sila, kaya niyang bumukas ng sobrang lapad, kumanan at idikit doon sa gusali, tapos iatras papunta sa puno na yon. At saka, hindi na mahalaga ang 2-0. By the way, kung umabot kayo hanggang dito, kadalasan mga super fan lang ang umaabot sa dulo. Tatawagin ko bang Hulk ang track na to? Ganun talaga, si Dave ang may Hulk 1.0. Yung rap halos 50% off na. Hindi na Hulk yung track na yon. Kaya dahil ito ang sumunod kay Hulk, tinatawag ko itong 2-0. Tatawagin ko ba itong 2? Lately, sinasabi ko na lang na 2-0. Hindi ko lang alam kung maganda pakinggan, parang Big Flipper at 2-0. Nakakatawa na may sarili silang maliit na lupa para sa counterweight, di ba? Kaya meron nun ay nang dumating ang trabaho kay Martin na kailangang ikarga ang counterweight at pallets. Naiwan yung mga pallets kaya counterweights na lang talaga. Sige, ngayong wala na si Flipper, makikita natin ang totoong kaya ng 2-0. Sa dual H-beam, kaya talaga to ni Alex. At ang ganda ng dual H-beam. Sa 50 tonelada kaya nitong lumapit, hindi man eksaktong 100 at 21 pero halos abutin ang 75 toneladang kakayahan sa gilid.
Hindi mo na kailangan ng 2 orasan, isa na lang ngayon, di ba? Napakadelikado. Gaano karami ang gusto mo? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Aba, talagang humanga ako. Mahigit 50,000 lang sa gilid, ganyan. Hindi ito yung pinakamabigat na nagawa ko, pero grabe, ang tibay kumpara sa dati kong halimaw. Makikita mo yung mga marka dyan. Tinanggal ko yung kadena na binalot ko sa taas pababa dito, may 2 strap sa likod. Kailangan ko pa ring tanggalin para manatili ang boom at mas madali gawin sa ganung paraan. Ngayon, madali na lang tanggalin ang 8,000 pound counterweight. Sige, sana mag-enjoy kayo sa trabahong to. Alam nyo na ang sikreto. Ginawa ko na ito pabaliktad ngayon. Dapat ipinost ko ang Casey Liddell na video kung saan ipinakita ko ang bagong disenyo ng Hulk 2 Tuldok Zero. Itong trabaho na ito ang una kong ginamit na may bagong wrap. Kinuha ko ito mula sa wrap shop gabi bago ang trabaho, dinala pa uwi at agad ginamit. Umalis ako ng 6:00 ng umaga papuntang Ventura para sa 8:00. Darating na rin ang wrap guy ngayong linggo. Ang saya. Kung nagamit nyo ang phone to nyo at na-scan ang QR code, astig yon. Nandyan na contact info ko. Para sa business, parang pinuputol ko na sarili ko. Sa negosyo, may saysay talagang gawin ito. Madalas tinatanong sa trabaho, ano email mo? Paano kita babayaran? May website ka ba? May social media ka pala. Ipalabas mo na lang phone mo dahil nandun na lahat. Kahit hindi ka sa towing, astig at libre na, madali pa gawin. Ako mismo, gamit ko ang Linktree, pero may sariling version din ang Adobe at Google. Ang galing ngayon. Wala talaga akong ideya noon kung ano magiging itsura ng wrap, biglaan lang namin pinagsama. Sana pininturahan ko na lang lahat ng itim kung alam ko lang. Itong disenyo ang gagamitin namin at gagawin na namin ito sa weekend. Yung tore, magiging itim ba? Pinag-iisipan ko pa rin kung paano ko gagawin ang loob ng boom. Tingnan mo, may butas mismo sa ikutan ko. Parang wear pads din kami pag lumalabas sila. Ayokong masira yung wrap kasi kapag binalot mo yung boom tapos labas-pasok, pwedeng masira. Baka pinturahan ko na lang, kaya magbigay kayo ng suhestyon kung anong dapat gawin sa boom. Iniisip ko ring ipapintura ito ng kulay berde para bumagay kay Boy dito. Kaya wala namang masyadong gagawin. Yung trabaho, hindi ito ang pinaka-wild na ginawa namin. Nakagawa na kami ng excavator at crane na lampas. 100,000 pounds. Pero astig pa rin yung umiikot na parte, di ba? Nung sinabi ng customer na gusto niya ng 100 at 80 degrees, madali lang yon. Pinaka nagustuhan ko yung stability nung ginawa ko itong truck mag-isa sa gilid. Kita mo, kulang talaga ang espasyo para sa 2 rotator doon. Hindi rin practical kung magkatalikod kami kasi pareho kaming nasa sulok. Pinakamalakas ang rotator kapag sa gilid ginagamit, hindi sa likod. Pero para magkaroon ng katatagan, at ang ibig kong sabihin sa katatagan ay ito, yung dual H-beam dito. Kita mo kung gaano kalaki ang platform kumpara sa Hulk 1.0 na hati dito. Malaki talaga ang dagdag na 15 to 20% at nakakalungkot pero ipapakita ko kung ano ang itsura ng wrap. Ngayon, nagsimula na talaga sila, ang natira na lang ay parang yung pandikit. Parang sobrang malagkit na bagay ito pero si Dave ay todo kayod sa pagtanggal ng lahat ng wrap sa Hulk 1.0. Sobrang lungkot pare. Parang sumisigaw si 2-0 dito sa isa, pero ganyan talaga. Pare, siguradong magugustuhan nyo. Sobrang magugustuhan nyo ang plano ni Dave
para sa track na to. Pintura ang gagamitin, hindi wrap at hindi ko muna i-reveal kung ano. May sariling video yan pagtapos na. Siguradong astig magtrabaho kasama si 1-0 at 2-0 lalo na kung ako hindi ko pa pwedeng buksan. Grabe, kapag tapos na, ipapakita ko sa inyo ang final na produkto. Simple lang ito. Sana magustuhan nyo ang wrap tulad ko. 3 o 4 lang ang comments na nakita ko galing pa sa Instagram accounts na walang muka, 0 followers at puro hate. Ako mismo, gusto ko siya, bagay sa akin, kakaiba, ang astig. Pag natapos na ang final touches at wrap na reflective sa boom, si Pepe maglalagay ng reflective sa Hulk. Pwede akong gumawa ng walk-around video pero mas maganda na yung rep guy na lang magpaliwanag pagdating niya. Hanggang sa muli, paalam.